Bawat gabi, ang mabait na biyenan ay nagiging ibang tao. Ang katotohanan tungkol sa lumang balon at ang mga piraso ng buto ng tao ay nagdulot ng matinding takot sa buong barangay. Isang gabi ng matinding pighati ang bumalot sa bahay. Ako, si Maya, ay tahimik na nakaupo sa harap ng altar ni Tatay Lauro. Ang aking mga mata ay nakapako sa insensaryo na mayroon pa ring pulang uling. Isang linggo pa lang mula nang pumanaw siya, at ang hangin ay puno pa rin ng matinding kalungkutan. Ang tunog ng rosaryo mula sa maliit na speaker sa sulok ng kwarto ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Mula nang mag-asawa ako, pamilyar na ako sa biyenan kong si Aling Nelia, isang babaeng relihiyosa, martir, at vegetarian sa loob ng ilang dekada. Kilala siya sa buong barangay maligaya na mabait at hindi kailanman kumain ng karne o isda. Kahit sa lamay ni Tatay Lauro, mahigpit niyang sinabi na dapat ang lahat ay simple lang at bawal na bawal magkatay ng hayop. Ngunit eksaktong isang linggo matapos siyang pumanaw, may nakita akong kakaiba at nakakakilabot. Sa unang gabi, habang nag-aayos ako sa altar, nakita ko si Aling Nelia na may dalang kung ano at palihim na pumunta sa kusina. Hindi ko ito masyadong pinansin, akala ko'y inom lang siya ng tubig. Pero nang buksan ko ang basurahan kinaumagahan, natigilan ako nang makita ko doon ang mga plastic bag na may lamang buto ng manok at buto ng baboy. Bigla akong nanginginig at ang aking puso ay kumakabog na parang gustong lumabas sa aking dibdib. Pinakalma ko ang sarili ko, siguro may kumain lang sa mga kamag-anak at naiwanan lang. Tahimik kong kinuha ang lahat at nagpanggap na wala akong nakita. Ngunit hindi nagtapos doon ang kakaiba niyang kilos. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain, nakita kong hindi siya umakyat sa kwarto kundi nanatili sa kusina. Bumaba ako para kumuha ng tubig at narinig ko ang kakaibang tunog ng kutsilyo at chopping board. Naramdaman ko ang pagiging balisa, dahan-dahan akong lumapit, habang ang puso ko ay patuloy na bumibilis sa kaba. Mula sa maliit na siwang ng pintuan ng kusina, nakita ko ang isang eksena na hindi ko kailanman makakalimutan. Nakayuko ang aking biyenan, may hawak na malaking piraso ng karne at kinakain ito ng parang hayop. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay parang isang taong matagal nang nagugutom at sa wakas ay nabusog. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang paggalaw ay mabilis na parang natatakot siyang may makakita sa kanya. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang babaeng naglaan ng buong buhay niya sa pagiging vegetarian, sa pagtuturo ng awa, at sa pagpayo sa akin na huwag magkatay ng hayop, ay kumakain ngayon ng karne sa dilim na parang isang kriminal. Umurong ako, muntik nang mahulog ang baso sa aking kamay. Mabuti na lang at nahawakan ko ito, tumalikod ako at tumakbo pabalik sa kwarto, ang puso ko ay tumitibok na parang kabayo na wala sa ayos. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, inusisa ko ang buong kusina, at tama ang kutob ko, may mga bagong bili na karne sa ref na may sariwang dugo pa. Nanginginig ako nang hawakan ito at nanlamig ako na parang may nahawakan akong marumi. Hindi ako naglakas loob na magtanong, at hindi rin ako naglakas loob na sabihin kay Juan, ang asawa ko. Buong-buo ang tiwala niya sa kanyang ina, at madalas niyang sinasabi, mabait si nanay sa buong buhay niya, nag-aalay ng rosaryo, at namuhay para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kung sakali mang magkaroon tayo ng problema sa hinaharap, malalagpasan natin ito sa tulong ng kanyang kabutihan. Kung sasabihin ko sa kanya, tiyak na isipin ni Juan na nag-imbento lang ako. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko, baka nagiging mahina lang siya pagkatapos ng pagpanaw ni tatay, at gusto lang niyang kumain ng kaunti para bumalik ang kanyang lakas. Ngunit habang tumatagal, napansin ko na mas dumaralas ang pagkain ng karne ng aking biyenan. Madalas siyang palihim na bumababa sa kusina sa hating gabi, kapag tulog na ang lahat. Sa bawat pagkakataon, ang mahinang tunog ng mga plato ay nagpapagising sa akin. Nagsimula akong makaramdam na mayroong kakaiba, hindi lang ito simpleng pagkahilig sa pagkain ng karne. Isang gabi, habang nag-aayos ako sa hapagkainan, nakita ko ang bahid ng dugo sa gilid ng plato niya. Nag-aalala akong nagtanong, Nanay, bakit may dugo po ang plato ninyo? Nabigla siya, mabilis niyang itinago ang plato at sumigaw, kanin at gulay lang to, walang dugo. Baka guni-guni mo lang. Nanginginig ang kanyang boses, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nanatili akong tahimik na nakaupo, habang ang puso ko ay kumirot, mayroon akong masamang kutob na hindi ko pa nauunawaan ang buong katotohanan. Nang gabing iyon, nang tulog na si Juan, nagpa siya akong bumaba sa kusina para tingnan ng maigi.
Nagtago ako sa likod ng pintuan, tahimik at pigil ang hininga. Bandang hating gabi, narinig ko ang mabigat na yabag ni Aling Nelia. Dahan-dahan niyang binuksan ang ref at kinuha ang isang plastic bag. Narinig ko ang tunog ng pagbubukas ng bag at pagkatapos ay ang tunog ng kanyang minunguya. Sinubukan kong tingnan mula sa siwang ng pintuan at nakita ko na kumakain siya ng hilaw. Isang piraso ng hilaw na pulang karne na may dumadaloy na dugo sa kanyang bibig. Kinakain niya ito ng parang hayop, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang mukha ay namumutla, hindi tulad ng disenteng at mabait na babaeng kilala ko. Nanlambot ang aking mga binti, kailangan kong humawak sa dingding para manatiling nakatayo, at ang aking pawis ay bumuhos na parang ulan. Hindi ko na kinaya, mabilis akong tumakbo pabalik sa kwarto. Nang gabing iyon, niyakap ko ang aking kumot at sinubukan kong pigilin ang aking pag-iyak. Sa isip ko, ang imahe ng mabait na biyenan ay nawala, at sa halip ay pinalitan ito ng isang nakakatakot at misteryosong figura. Kinaumagahan, balak kong sabihin kay Juan, ngunit nang makita ko ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na namumula dahil sa pagkamis sa kanyang ama, umatras ako. Natakot akong hindi siya maniwala sa akin, at baka isipin niya na sinasadya kong sirain ang relasyon nila ng kanyang ina. Ngunit alam kong kung hahayaan ko lang ito, hindi ito titigil. Dahil ang mga mata ng aking biyenan nang kumakain siya ng karne, hindi ito mata ng isang taong nabubusog, kundi mata ng isang taong kontrolado, kinokontrol ng isang hindi nakikitang puwersa. Naramdaman ko ang isang malabong takot sa aking kalooban. Mula nang mawala si Tatay Lauro, mayroon bang kakaiba sa bahay na ito? O mayroon bang sikreto na hindi ko alam? Tinanong ko ang sarili ko, kumakain ba si nanay ng karne dahil gusto niya ito o dahil may ibang bagay na nagtutulak sa kanya? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa aking isipan at hindi ako mapakali. At pagkatapos ay may nag-flash na desisyon sa aking isipan, kailangan kong malaman ang katotohanan. Kung hindi, baka may mas nakakatakot na mangyari. Naalala ko ng malinaw ang umagang iyon, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina, naglalabas ng malabong gintong ilaw. Tulala ako na nakatayo sa harap ng ref, tinitingnan ang mga nakabalot na karne, habang ang aking puso ay magulo. Hindi ko maintindihan kung bakit ang aking biyenan, si Aling Nelia, na naglaan ng buong buhay niya sa pagiging vegetarian, ay nasa ganitong sitwasyon ngayon. Sa isang banda, natatakot ako, sa kabilang banda naman ay naawa ako, dahil ang imahe niya ng gabing iyon ay hindi tulad ng isang normal na tao na nagugutom, kundi tulad ng isang taong pinilit, ang kanyang kaluluwa ay inagaw. Sa agahan, tahimik na umupo si Aling Nelia sa hapagkainan, ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang mga mata ay may malalim na eyebag. Binigyan ko siya ng mainit na mangkok ng lugaw na may gulay, tumango lang siya at hindi nagsalita. Si Juan, ang aking asawa, ay nakaupo doon, kumuha ng kaunting asin para sa kanyang ina, habang pinapayuhan siya, "Nanay, kumain po kayo para bumalik ang inyong lakas, pumapayat po kayo." Napanood ko at naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Si Juan ay walang alam sa nangyayari tuwing gabi. Malinaw kong nakita ang nanginginig na kamay ni Aling Nelia nang ilagay niya ang kutsara ng lugaw sa kanyang bibig, ang kanyang mga labi ay maputla, ngunit kumain lang siya ng ilang kutsara at pagkatapos ay ibinaba ang mangkok. Pagkatapos ng agahan, maaga umalis si Juan para magtrabaho. Gumawa ako ng dahilan na maglilinis para manatili sa kusina. Nang tumayo si Aling Nelia, dahan-dahan akong nagtanong, "Nanay, napapansin ko po na madalas kayong bumababa sa kusina tuwing gabi, hindi po ba maayos ang inyong kalusugan?" Ang tanong na parang walang mali siya ay nagpagulat sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata at tumitig sa akin na parang natuklasan ko ang isang malaking sikreto. Pagkatapos ay mabilis niyang binalik ang kanyang kalmado, pilit nang umiti, "Hindi lang ako makatulog kaya bumaba lang ako para uminom ng tubig, huwag ka nang mag-alala." Matapos sabihin iyon, tumalikod siya at bumalik sa kwarto, ngunit nakita kong huminto siya sandali, at mahigpit na hinawakan ang kanyang damit. Nanatili akong nakatayo. Ang kanyang pagtanggi ay lalo lang nagdagdag sa aking pagdududa, at mula sa sandaling iyon, nagpa siya akong alamin ang katotohanan, kahit na maging nakakatakot pa ang aking harapin. Nang sumunod na gabi, nagpanggap akong maagang matutulog. Habang mahimbing na natutulog si Juan, tahimik kong iminulat ang aking mga mata at naghintay. Bandang hating gabi, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pintuan ng kwarto ni nanay. Bumangon ako, dahan-dahang bumaba sa hagdan. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok na parang sasabog. Ang kusina ay may mahinang ilaw at doon, muling lumitaw ang figura ni Aling Nelia.
Binuksan niya ang ref at kinuha ang isang plastic bag. Pigil ang hininga ko, lumapit ako. Sa pagkakataong ito, malinaw kong nakita na hindi ito karne na binili sa palengke, kundi isang bagay na mas kakaiba. Ang mga piraso ng buto ay may hugis na parang buto-buto ng tao, at sa loob ng bag ay mayroon ding ilang piraso ng damit na may dugo. Namatay ako sa takot, muntik na akong sumigaw, ngunit tinakpan ko ang aking bibig, habang ang aking mga mata ay nakapako sa eksena. Umupo si Aling Nelia sa upuan, kinuha ang isang piraso ng hilaw na pulang karne. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at kinain ang bawat piraso, habang ang dugo ay dumadaloy sa kanyang baba. Nanginginig ang buo kong katawan, at ang aking mga kamay at paa ay nanlamig. Sigurado akong hindi ito simpleng pagkahilig sa pagkain ng karne. Ito ay isang nakakatakot na misteryo na kung hindi ko malalaman, tiyak na magdurusa ang buong pamilya namin. Habang natigilan pa ako, isang ingay sa labas ng pintuan ang narinig. Lumingon ako at nakita ko ang anino ni Aling Liwayway, ang aming kapitbahay, na nakayuko sa bakod at nakatingin sa loob. Si Aling Liwayway ay mukhang nakasaksi rin sa buong eksena. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot, tulad ng sa akin. Nang balak kong tumakbo, mabilis na umalis si Aling Liwayway, at iniwan akong mag-isa sa kusina na puno ng mabahong amoy. Kinaumagahan, hindi ko na kinaya, agad akong pumunta sa bahay ni Aling Liwayway para magtanong. Sa una, nag-aalangan siya, ngunit sa wakas ay bumulong, "Maya, nakita ko ang lahat, pero kailangan mong maging maingat, huwag hayaang kumalat ang balitang ito. Kung malalaman ng buong barangay, hindi lang ang nanay mo, kundi pati na rin ang pamilya mo, ay pag-iisipan na baliw. Ang masamang espiritu, magkakalat ng balita ang mga tao, at paano pa kayo mabubuhay ng maayos?" Natigilan ako sa narinig ko. Naiintindihan ko na tama si Aling Liwayway, ngunit hindi ako maaaring magpanggap na wala akong alam. Nagbuntong hininga ako, dahan-dahan akong nagbilin, "Aling, hinihiling ko po na itago ninyo ang bagay na ito, kailangan ko pong gumawa ng paraan dahil hindi ito maaaring tumagal." Nang gabing iyon, nang umuwi si Juan, sinubukan kong magtanong, "Juan, napapansin ko na kakaiba si nanay kamakailan, madalas siyang hindi makatulog at hindi kumakain. Napapansin mo ba?" Nagbuntong hininga si Juan, ang kanyang boses ay malungkot. Naalala lang niya si tatay. Ilang taon silang magkasama, ngayon wala na si tatay. Natural lang na malungkot siya, nag-aalala lang ako na baka manghina siya. Balak ko sanang sabihin pa ang iba, ngunit nang makita ko ang mga mata ni Juan na puno ng awa para sa kanyang ina, hindi na ako nakapagsalita. Alam kong kung sasabihin ko sa kanya ang nakita ko kagabi, tiyak na iisipin niyang nag-imbento ako ng kwento. Ngunit habang tinatago ko ito sa aking puso, lalo lang akong nag-aalala. Natatakot ako na balang araw si Aling Nelia ay hindi na lang maglilihim na kumain sa kusina, kundi gagawa na siya ng mas nakakatakot na bagay. Sa ikatlong gabi, nagpa siya akong mag-take ng risk. Kinuha ko ang aking telepono, inilagay sa secret video recording mode at nagtago sa likod ng pintuan. At tama ang hinala ko, sa hating gabi bumaba siya. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya kumain ng hilaw na karne, kundi may dala rin siyang puting tela. Napansin ko na ito ay ang lumang saplot ni Tatay Lauro. Binuksan niya ang tela, at sa loob nito ay isang maliit na bahagi ng abo na naiwan mula sa cremation. Natigilan ako. Yumuko si Aling Nelia, ipinikit ang kanyang mga mata, at may binulong siya at pagkatapos ay isinubo ang lahat, nilamon ito. Ang eksenang ito ay nagdulot ng panginginig sa aking mga kamay at paa, na naging dahilan ng pagkahulog ng telepono sa lupa at nagdulot ng isang maliit na tunog na clack. Nabigla si Aling Nelia, mabilis siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay namumula, baliw, at ang kanyang boses ay garalgal, "Sino iyan? Sino iyan?" Pigil ang hininga ko, ang aking puso ay parang gustong lumabas sa aking dibdib. Sa kabutihang palad, hindi siya lumapit sa akin, tumayo lang siya at nakinig sandali at pagkatapos ay tumalikod. Nanginginig kong kinuha ang telepono, at mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto, isinara ang pintuan, ang buo kong katawan ay basang-basa ng pawis. Nakahiga sa kama, umiiyak ako ng tahimik. Hindi na ako makapaniwala na ito ang biyenan na minsan ay iginagalang ko. Siya ay nagbago sa isang kakaiba at nakakatakot na figura. Alam ko na ang lahat ay lampas na sa aking kakayahang tiisin. Kung patuloy akong mananahimik, natatakot ako na balang araw ay magkakaroon ng hindi inaasahang trahedya. At ang tanging ideya na nag-flash sa aking isipan ay kailangan kong mag-report sa pulis.
Nakakurl ako sa kama, nababalot sa kumot, ngunit nalalamig pa rin hanggang sa aking mga buto. Ang imahe ni Aling Nelia na umunguya ng hilaw na karne at lumulunok ng abo ni Tatay Lauro ay bumabagabag sa akin na parang isang bangungot. Hindi ako naglakas loob na ipikit ang aking mga mata, dahil sa tuwing gagawin ko, lumalabas ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay namumula na parang hayop. Ang aking puso ay kumakabog ng mabilis, puno ng takot at pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa nakita ko o sabihin sa sarili ko na nababaliw lang ako pagkatapos ng lamay. Ngunit ang telepono sa aking kamay na may clip na ni-record ko ay ang pinakamalinaw na ebidensya. Balak ko sanang panoorin muli, ngunit ang aking nanginginig na daliri ay walang sapat na lakas para tingnan ito muli. Nakaupo lang ako at ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Sa loob ng aking puso, nagkaroon ng matinding pagtatalo. Sa isang banda ay ang takot at pangingilabot. Sa kabilang banda ay ang pagmamahal ng manugang, ang takot na hindi maniwala ang aking asawa, at ang takot na tingnan ako ng buong barangay ng may pagdududa. Sa sumunod na ilang araw, nabuhay ako sa isang estado na parang naguguluhan. Kahit na nagluluto ako, nabibigla ako kapag naririnig ko ang tunog ng kutsilyo. Tinignan ko ang aking biyenan, at siya ay tahimik pa rin na gumagalaw sa bahay, nakaupo pa rin siya, at nag-aalay ng rosaryo sa harap ng altar ng kanyang asawa na parang isang mabait at relihiyosong babae. Kung may makakakita sa kanya, tiyak na iisipin nila na siya ay isang huwaran. Ako lang ang nakakaalam na sa dilim, siya ay isang ibang tao. Natatakot ako at naawa, ang aking puso ay parang nahahati. Isang hapon habang naghuhugas ako ng gulay sa labas, tahimik na lumapit si Aling Liwayway. Lumingon siya at pagkatapos ay hinila ako papalapit at bumulong, "Maya, napag-isipan mo na ba? Hindi ito maaaring tumagal. Nabuhay ako ng ganito katagal, at hindi pa ako nakakita ng isang taong naging vegetarian sa loob ng ilang dekada na biglang naging kumakain ng hilaw na karne at gumagawa ng mga bagay na tulad ng nangyari kagabi. Natatakot ako na ang iyong biyenan ay may masamang espiritu." Nanginginig ako at ang hawak kong basket ng gulay ay muntik nang mahulog sa lupa. Patuloy akong umiling, ang boses ko ay nawawala, "Huwag po kayong magsalita ng ganyan, hindi ko po maiisip yan." Ngunit ang mga mata ni Aling Liwayway ay naging seryoso, "Kailangan mong maging matalino. Ang buhay ay dapat na sumunod sa mga alituntunin ng buhay, at kung hahayaan mong kontrolin ka ng masamang espiritu, magiging delikado iyan para sa buong pamilya mo." Nanginginig ako sa takot. Mula noon, nagsimula akong magmasid ng mas maigi. At tama, sa tuwing malapit ng hating gabi, ang biyenan ko ay nagiging ibang tao. Sa umaga, siya ay tahimik, ang kanyang mukha ay puno ng pighati, at minsan ay parang manghihina siya. Ngunit kapag dumating ang gabi, siya ay parang may hindi nakikitang lakas, mabilis ang kanyang paglalakad, ang kanyang mga mata ay kumikinang, at ang kanyang paggalaw ay mabilis. Natatakot ako at naawa, dahil kung may masamang espiritu nga na nagkokontrol sa kanya, siya rin ay biktima. Isang gabi, ginamit ko ang lahat ng aking lakas ng loob na umupo at hintayin siyang bumalik mula sa kusina. Nang buksan niya ang pintuan ng kwarto, dahan-dahan akong nagtanong, "Nanay, pakiramdam po ba ninyo ay hindi kayo maayos kamakailan? Nag-aalala po ako sa inyo." Bahagyang nabigla siya, at ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, isang tawa na hindi tulad ng boses ni Aling Nelia, kundi isang nakakatakot na garalgal. Natakot ako, at nanlamig ang buo kong katawan, ngunit pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at umiyak ng malakas. "Maya, iligtas mo ako." Natigilan ako, at balak ko sana siyang lapitan, ngunit itinulak niya ako, tumakbo siya pabalik sa kwarto at mahigpit na isinara ang pintuan. Nakatayo ako ng tulala, ang aking isipan ay umiikot. Sa sandaling iyon, alam kong sigurado na ang aking biyenan ay nakulong sa isang hindi nakikitang bagay, kalahating balisa, kalahating matino, at kung magpapatuloy ito, hindi niya ito kakayanin. Kinaumagahan, sinubukan kong tanungin si Juan. Sinabi ko kay Juan, "Juan, napansin ko nakakaiba si nanay kamakailan. Hindi siya makatulog sa gabi, at ang kanyang mukha ay mukhang pagod. Paano kung dalhin natin siya para magpa-check up?" Bahagyang kumunot ang noo ni Juan. "Masyado ka namang nag-aalala. Naalala lang niya si tatay at magiging maayos siya. At saka, mahina na talaga ang katawan niya dahil vegetarian siya, dapat nating unawain siya." Kinagat ko ang aking labi, at hindi ako naglakas loob na magsalita pa.
Alam kong kung ibibigay ko ang ebidensya, baka magulat si Juan o isipin niya na nag-imbento ako. Ngunit kung itatago ko ito, ang aking konsensya ay nagdudusa sa bawat araw. Isang hapon nang mag-isa ako sa bahay, tahimik kong binuksan ang clip sa aking telepono. Ang aking puso ay mabilis na tumibok at bumuhos ang aking pawis. Ang imahe ni Aling Nelia na umunguya ng hilaw na karne at lumulunok ng abo ni Tatay Lauro ay lumitaw ng malinaw. Nanginginig ako at ang aking mga luha ay handa ng dumaloy. Alam kong hindi na ito isang simpleng problema ng pamilya. Kung hahayaan ko lang ito, hindi lang masisira ang aking biyenan kundi magkakaroon pa ng hindi inaasahang trahedya. Hinawakan ko ang aking ulo habang nag-iisip at isang boses ang nagsalita sa aking isipan, kailangan mong mag-report sa pulis, kailangan mong itigil ito ngayon. Ngunit pagkatapos ay isang boses ang sumalungat, kung gagawin mo iyan, ang iyong pamilya ay magdurusa sa buong buhay nila, ang iyong biyenan ay ituturing na baliw, at ang buong angkan ay tatalikuran kayo. At si Juan, paano siya titingin sa'yo? Ganito ako nagtatalo sa aking sarili, hindi ko alam kung aling landas ang tama. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ako ng altar, bigla kong nakita ang larawan ni Tatay Lauro na kumikinang sa ilalim ng kandila. Ang kanyang mukha ay mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nakatingin sa akin, na parang may sinasabi siya, "Anak, kailangan mong gumawa ng isang bagay, huwag mong hayaang lumala pa ang lahat." Nanatili akong nakatayo, ang aking kamay ay nanginginig. Nang gabing iyon, nagpasya ako na kung makikita ko muli ang ganitong eksena, magre-report ako sa pulis, kahit na ano pa ang magiging kahihinatnan. At nang gabing iyon, bumaba ako sa kusina, ngunit hindi na ako nagtago sa likod ng pintuan. Nagpasya akong pumasok at harapin ang aking biyenan. Nang hawakan niya ang piraso ng karne at ilagay sa kanyang bibig, binuksan ko ang ilaw, ang aking boses ay nanginginig ngunit determinado. "Nanay, ano po ang ginagawa ninyo?" Lumingon si Aling Nelia, ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Bigla siyang tumayo at niyakap ako, umiiyak siya ng malakas, "Maya, iligtas mo ako." Mayroon akong kakaiba sa aking katawan, pinipilit niya akong gawin ito. Natigilan ako at ang aking mga luha ay bumuhos, ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang pananahimik ay hindi na ang solusyon. Sa aking isipan, malinaw na ang aking desisyon, kailangan kong mag-report sa pulis. Kahit na masakit, kahit na nakakahiya, hindi ko maaaring hayaang magdusa pa ang babaeng ito ng ganito. Mula ng gabing iyon, mayroong isang apoy na umuungol sa aking puso. Ang yakap ng aking biyenan at ang kanyang boses na humihingi ng tulong ay patuloy na bumabagabag sa akin, habang ako ay naawa at natakot, nag-aalala at naguguluhan. Naintindihan ko na kung hindi ako gagawa ng paraan para itigil ito, sa lalong madaling panahon, siya at ang aking pamilya ay babagsak sa trahedya. Ngunit paano ko bubuksan ang aking bibig at magre-report sa pulis? Ang ibang tao ay iisipin na ako ay isang walang utang na loob na manugang, na nag-aakusa sa aking biyenan, at tiyak na tututol si Juan. Nang isipin ko iyan, naramdaman ko na parang may malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Kinaumagahan, nang pumasok si Juan sa kusina, nakita niya ang aking mukha na balisa, at kumunot ang kanyang noo. "Anong nangyayari sa'yo? Mukhang wala ka sa sarili mo kamakailan, may problema ka ba na hindi mo sinasabi sa akin?" Tiningnan ko siya, at ang aking lalamunan ay nakahihingal. Gusto kong sabihin ang lahat, gusto kong ibigay sa kanya ang clip para panoorin niya, ngunit pinigil ako ng aking pag-isip. Kung hindi man iniwala si Juan, at sa halip ay isipin niya na nag-imbento ako. Lumunok ako, dahan-dahan akong umiling, nag-aalala lang ako kay nanay. Mukha siyang namumutla, at hindi kumakain ng maayos, natatakot ako na baka magkasakit siya. Nagbuntong hininga si Juan, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Naaalala lang niya si tatay. Mag-isip ka, ilang dekada silang magkasama, ngayon wala na si tatay, parang nawawala ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Masakit din sa akin, ngunit kailangan kong maging matatag para sa kanya. Ikaw ay isang manugang, dapat ka ring mag-isip ng mas marami para sa kanya. Nang marinig ko ang sinabi ng aking asawa, kinagat ko ng mahigpit ang aking labi, at ang aking mga luha ay bumuhos. Naintindihan ko ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina, ngunit hindi niya alam na sa gabi, ang kanyang ina ay nagiging ibang tao. Hindi ako naglakas loob na magsalita pa, tahimik lang akong yumuko sa aking plato ng kanin. Nang hapong iyon, nang mag-isa ako sa labas, nakita ko muli ang kapitbahay naming si Aling Liwayway na naghihintay. Dahan-dahan siyang tumawag, "Maya, ano ang gagawin mo?"
Hindi ito maaaring tumagal. Natatakot ako para sa nanay mo, paano pa ikaw na nakatira sa kanya, kailangan mong isipin ang kaligtasan ng buong pamilya mo. Nanginginig ako, alam ko po, ngunit natatakot ako. Kung sasabihin ko, hindi maniniwala ang aking asawa, at pagtatawanan kami ng buong barangay. Hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. Seryosong sinabi ni Aling Liwayway, kung wala kang lakas ng loob, dapat mong humingi ng tulong sa mga pulis sa barangay, hindi mo kailangang sabihin ang lahat, kailangan lang nilang magmanman ng ilang sandali, at sila mismo ang makakaalam. Kung patuloy kang mag-aalangan, magiging mas delikado ito. Ang mga salita ni Aling Liwayway ay parang karayom na tumusok sa aking puso. Nang gabing iyon, nagpa siya akong tahimik na magsulat ng report, ngunit nang hawakan ko ang panulat, nanginginig ang aking kamay. Sinulat ko ang ilang linya at pagkatapos ay ginusot ko at itinapon sa basurahan. Sa aking isipan, lumitaw ang imahe ni Juan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo, ang kanyang boses ay puno ng pag-akusa sa akin. Yumuko ako sa lamesa, umiiyak ng malakas. Bandang hating gabi, habang ako ay hindi pa nakatulog, ang ingay sa kusina ay muling narinig. Nagbuntong hininga ako, balak ko sanang magpikit ng mata, ngunit hindi ko na kinaya, bumaba ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tumayo at nanood, kundi pumasok ako ng diretsyo. Nabigla si Aling Nelia at lumingon, ang kanyang mga mata ay namumula, at may hawak siyang buto na may dugo. Natakot ako ngunit sinubukan kong manatiling kalmado. Nanay, huminto po kayo. Hindi niyo ito maaaring ipagpatuloy. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang kamay, bumagsak siya sa upuan at umiyak ng malakas. Maya, ayaw ko, ngunit mayroong isang bagay na nagtutulak sa akin. Sa tuwing dumidilim, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Alam kong nagkakasala ako, ngunit hindi ko ito mapigilan. Lumuluha ako, lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Nanay, paano kung dalhin ko kayo sa isang doktor o humingi tayo ng tulong sa isang madre o pari? Hindi niyo ito maaaring tiisin sa ganitong paraan, mamamatay po kayo. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Huwag mong sabihin sa kahit sino, lalo na kay Juan, kung malalaman niya, magdudusa siya at magagalit sa akin. Mangako ka, itago mo ang bagay na ito para makahanap ako ng paraan para malagpasan ito. Kinagat ko ang aking labi, ang pangakong iyon ay parang isang lubid na nagtali sa akin. Naawa ako sa kanya, ngunit sa parehong pagkakataon ay natakot ako. Sa huli, tumango lang ako para maibsan ang kanyang pag-aalala, habang sa aking puso ay narinig ko ang isang boses na nagsasabing, hindi ka maaaring manahimik magpakailanman. Kinaumagahan, nagpa siya akong hanapin ang mga pulis sa barangay. Itinago ko ang clip sa aking telepono at inilagay sa aking bulsa. Ngunit nang aalis na sana ako, biglang pumasok si Juan. Nang makita niyang ako ay balisa, kumunot ang kanyang noo. Saan ka pupunta? Bakit ka nagtatago? Natigilan ako, ang aking puso ay mabilis na tumibok at nag-utal ako. Diyan lang po sa bahay ni Aling Liwayway, mayroon lang po akong kailangan. Tiningnan ako ni Juan ng maigi at pagkatapos ay umiling siya nang hindi nagtatanong pa. Nagbuntong hininga ako ngunit ang aking pawis ay dumaloy sa bukong katawan. Alam kong hindi ako maaaring maging pabaya, kung hindi, ang buong plano ay malalantad. Nang hapon, nagtungo ako sa gate para hanapin ang pulis, ngunit biglang dumating si Tito Ben, ang kapatid ni Tatay Lauro. Nang pumasok siya, agad siyang nagtanong, Maya, may kakaiba ba sa bahay kamakailan? Nagulat ako, mabilis akong nagdene. Wala po, Tito, malungkot lang po si Nanay dahil sa pagkawala ni Tatay kaya pumapayat siya. Kumunot ang mga mata ni Tito Ben habang tinitingnan ako, parang may alam siya. Narinig ko ang mga chismis mula sa mga kapitbahay na nakita raw nila ang nanay mo na lumalabas sa gabi at may kakaibang pagdalaw. Ikaw ay isang manugang, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo para makahanap kami ng paraan para makatulong. Nanginginig ang aking mga kamay at paa. Kumalat na ang chismis. Hindi pa ako nakakapag-react nang lumabas si Aling Nelia. Ang kanyang mukha ay kalmado at pilit siyang umiti. Marami lang talagang chismosa. Hindi lang ako makatulog sa pagkawala ng asawa ko at lumabas lang ako para magpahangin at ginawa na nilang issue. Ben, ayaw ko nang marinig ang mga walang basehan na chismis. Nanatiling tahimik si Tito Ben, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa. Ang aking puso ay kumakabog ng mabilis at ang aking pawis ay dumaloy. Nang gabing iyon, alam kong hindi na ako maaaring mag-alinlangan pa.
Kung pati ang mga kapitbahay ay nagsisimula na, ang mga bagay ay magiging mas masama kung marinig ito ni Juan. Nagpa siya akong magre-report sa pulis kinaumagahan, kahit na ano pa ang maging kahihinatnan. Ngunit bago ko ito magawa, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Nang pumasok ako sa kusina sa umaga, nakita ko ang bahid ng dugo sa sahig, na papunta sa likod ng bahay. Kumirot ang aking puso, at ang aking nanginginig na mga binti ay sumunod sa bakas ng dugo. Habang naglalakad ako, nanginginig ako, at may masama akong kutob. At nang lumabas ako sa likod ng bahay, ang eksena sa harap ko ay nagpatigil sa akin, parang naging bato ang buong katawan. Halos wala na akong hininga habang sinusundan ang bakas ng dugo na papunta sa likod ng bahay. Habang naglalakad, lalo akong nanginginig at ang aking isipan ay umiikot, ang sinag ng umaga ay tumatagos sa mga dahon at may hamog pa sa mga damo, ngunit ang mga pulang bakas ay sariwa pa at ang mabahong amoy ay nakakabingi. Mahigpit kong hinawakan ang aking damit at sinubukan kong kalmahin ang sarili ko, ngunit ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang bawat tibok ay parang gustong sirain ang aking dibdib. Sa wakas, huminto ako sa harap ng lumang balon sa likod ng bahay. Ito ay isang lugar na hindi namin ginagamit mula nang gumawa kami ng bagong water tank. Ang takip ng kahoy ay nakabukas na. Sa lupa sa tabi ng bunganga ng balon, ang dugo ay makapal, namuo at nakakalat sa lahat ng dako. Nanginginig akong yumuko at ang eksena na nakita ko ay nagpatigil sa akin, isang basag na tela, at sa loob nito ay lumitaw ang mga piraso ng laman at maliliit na buto, kasama ang ilang mahabang buhok. Bumagsak ako, mahigpit kong tinakpan ang aking bibig para hindi sumigaw. Ang imahe na iyon ay nagpaikot sa aking tiyan, at ang pakiramdam ng pagsusuka ay umabot sa aking lalamunan. Hindi ako makapaniwala na ang aking biyenan, na naglaan ng buong buhay niya sa pagiging vegetarian, ay kayang mag-iwan ng ganitong nakakakilabot na bagay sa likod ng bahay. Ngunit pagkatapos ay may mas nakakatakot na ideya na nag-flash sa aking isipan. Hindi kaya hindi ito karne ng hayop? Tumayo ako ng balisa, ang aking pawis ay bumuhos na parang ulan, at ang aking mga mata ay malabo. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang ingay sa likod ko, lumingon ako at nakita ko si Aling Nelia na nakatayo ng tahimik ilang hakbang ang layo sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mukha ay kulay abo. Tiningnan niya ako ng matagal, ang kanyang boses ay garalgal. Anak, nakita mo na ang lahat. Naging bato ang aking lalamunan, ang buong katawan ay nanginginig. Lumayo ako ng paurong, ang aking boses ay nawawala. Nanay, sabihin po ninyo sa akin, bakit nangyayari ito? Biglang lumuhod si Aling Nelia, hinawakan ang kanyang ulo at umiyak ng malakas. Ang kanyang mga iyak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bakuran na nagpatindig ng balahibo ko. Ang kanyang boses ay putol-putol. Ayaw ko, ngunit mayroong isang bagay na nagtutulak sa akin. Pinipilit niya akong umalis, pinipilit niya akong gawin ito, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Maya. Lumapit ako, ang aking puso ay puno ng awa, ngunit mabigat pa rin sa takot. Gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang aliwin, ngunit ang nakakakilabot na imahe kanina ay bumabagabag sa akin, at ang aking mga kamay ay nanginginig at hindi ako naglakas loob na hawakan siya. Biglang tumingala siya, ang kanyang mga mata ay muling namumula, at ang kanyang mga labi ay may tuyong dugo. Ang kanyang boses ay biglang naging iba at galit. Walang sinuman ang makakapigil sa akin, walang sinuman ang makakapag-report sa kahit sino, kung hindi, walang sinuman sa pamilya na ito ang mabubuhay ng tahimik. Nataranta ako, ang aking puso ay parang huminto, umiiyak siya at nagmamakaawa, pagkatapos ay naging isa siyang demonyo na nag-ungol. Mabilis akong umurong papunta sa likod na pintuan. Sa kabutihang palad, biglang bumagsak si Aling Nelia at nawalan ng malay. Mabilis akong lumapit at nyugyog siya. Siya ay malambot sa aking mga kamay at ang kanyang hininga ay mahina. Sa sandaling iyon, ang takot ay nawala at ang tanging natira ay ang awa. Hinila ko siya papasok sa bahay, inihiga siya sa kama at kinumutan siya. Naramdaman ko na ang aking puso ay magulo. Ang babaeng ito ay parehong ina at biktima, ngunit sa parehong pagkakataon ay naging isang hindi inaasahang panganib. Tanghali nang umuwi si Juan mula sa trabaho, nakita niya ang kanyang ina na nakahiga ng pagod at nag-alala siya. Bakit ganito si nanay? Hindi mo ba siya inaalagaan ng maigi? Balak ko sanang sabihin ang totoo, ngunit ang mga mata ni Juan na puno ng pagmamahal ay nagpatigil sa akin.
Dahan-dahan lang akong sumagot, hindi lang po makatulog si nanay kamakailan, nag-aalala rin po ako, baka kailangan na nating dalhin siya para magpa-check up. Hinawakan ni Juan ang aking kamay at tumango. Sige, magli-leave ako bukas para dalhin siya sa ospital sa bayan. Kinagat ko ang aking labi, ang aking puso ay nag-aalangan. Alam ko na ang ospital ay hindi makakatulong dito. Hindi lang ito isang simpleng sakit kundi parang isang multo. Isang hindi nakikitang puwersa na kumokontrol kay Aling Nelia. Ngunit hindi ko ito masabi kaya tumango lang ako ng tahimik. Nang gabing iyon, nagpasya akong itago ang clip at ang nakita ko sa balon sa isang easy drive at itago ito sa isang nakalock na drawer. Alam ko na kailangan kong magkaroon ng ebidensya kung sakali mang kailanganin ko ito. Ngunit nang itago ko ito, narinig ko ang mahinang yabag sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko si Tito Ben na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay madilim. Maya, ano ang tinatago mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malalim. Nagulat ako at nag-utal ako. Ah, Tito, mga papeles lang po. Tiningnan ako ni Tito Ben ng matagal at pagkatapos ay pilit siyang ngumiti. Huwag kang magtago, alam kong may kakaiba sa bahay na ito. Simula nang mawala si Kuya Lauro, biglang nagbago si ate. Napansin ko na, ngunit tandaan mo, ang bagay na ito ay hindi dapat kumalat, baka mapahiya ang buong pamilya. Matapos sabihin yon, umalis siya at iniwan akong nakatayo. Naintindihan ko na hindi lang ako o si Aling Liwayway ang nagdududa, kundi pati na rin si Tito Ben, ngunit pinili niyang itago ito para mapanatili ang dangal ng pamilya. Iyon ay lalo lang nagparamdam sa akin na ako ay walang magawa at nag-iisa. Pagkatapos ng mga 3 araw, tuluyan nang sumabog ang mga pangyayari. Isang umaga, may isang tao sa barangay ang nakakita na may manok na kalahating kinatay, ang bangkay ay nakakalat sa labas ng bakuran. Kumalat ang tsismis sa lahat ng dako. Sinasabi ng mga tao na nakakita sila ng isang babae na gumagala sa gabi, at ang kanyang figura ay tulad ni Aling Nelia. Mabilis na kumalat ang tsismis, lahat ay nag-uusap-usap at tinuturo ang aming bahay habang nagbubulungan. Narinig ito ni Juan at galit siyang umuwi. Bakit hinahayaan mong kumalat ang mga tsismis na ito? Hindi mo man lang ba napansin na lumalabas si nanay? Kinagat ko ang aking labi at ang aking mga luha ay bumuhos. Gusto kong sabihin ang totoo ngunit hindi ako makapagsalita. Dahan-dahan lang akong bumulong, Juan, naniniwala ka ba sa akin sa pagkakataong ito? Kailangan nating humingi ng tulong sa pulis, kung hindi, magiging mas malala ang lahat. Nanatiling tahimik si Juan at tiningnan ako ng may gulat at galit sa kanyang mga mata. Ano ang sinasabi mo? Ire-report natin ang nanay ko sa pulis? Nababaliw ka na ba? Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Nanatili akong tahimik at ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Alam ko na naabot ko na ang limitasyon ni Juan, ngunit sa aking puso, lalo akong naging determinado. Hindi na ako maaaring manahimik pa. At nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, nag-isa akong pumunta sa istasyon ng pulis sa barangay, habang mahigpit kong hawak ang ikesi na may clip. Nanginginig ako ngunit patuloy akong lumalakad. Sa aking isipan, mayroon lang akong isang ideya, kung hindi ako gagawa ng isang bagay ngayon, balang araw ay mas maraming dugo ang dadaloy. Nang gabing iyon, tahimik akong naglakad sa makapal na hamog, ang bawat hakbang ay parang mabigat na may dalang bato. Ang istasyon ng pulis sa barangay ay 1 kilometro lang ang layo mula sa bahay namin, ngunit ang pamilyar na kalsada ay biglang naging mahaba. Ang tunog ng mga aso na tumatahol ay narinig mula sa madilim na eskinita. Ang tunog ng mga kuliglig ay halo-halo sa mabilis na pagtibok ng aking puso, na nagiging mas mabilis. Mahigpit kong hinawakan ang ifesyu sa aking kamay, at ang aking pawis ay dumaloy na parang ulan kahit na malamig ang panahon. Nang makarating ako, ang gate ng istasyon ay may ilaw pa, at ilang pulis ang nagbabantay na nakaupo at umiinom ng tsa. Dahan-dahan akong pumasok, ang aking boses ay nanginginig, magandang gabi po, gusto ko po sanang mag-report ng isang bagay. Isang matandang pulis na may matipunong pangangatawan ay tumingin sa akin at pagkatapos ay sinenyasan ako na umupo sa upuan. Umupo ako, mahigpit kong hinawakan ang aking damit. Nagtanong siya, kalma lang, ano ang problema? Kumuha ako ng malalim na hininga at pagkatapos ay isinalaysay ko ang lahat mula sa simula. Simula nang mawala si Tatay Lauro, ang aking biyenan na si Aling Nelia, na naging vegetarian sa loob ng ilang dekada ay biglang naging iba. Isinalaysay ko ang eksena kung paano siya kumain ng hilaw na karne sa kusina,
ang mga pagkakataon na nanginginig siyang humingi ng tulong at pagkatapos ay naging agresibo, ang eksena ng dugo sa likod ng bahay, ang bag na may lamang buto at ang basag na tela. Habang nagsasalaysay ako, nanginginig ako at ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang pulis ay nakikinig lang at minsan ay kumukunot ang kanyang noo. Nang ilabas ko ang ethesyo at ibigay sa kanya, ang aking boses ay nakahihingal. Ito ang ebidensya na ni-record ko. Panoorin po ninyo at maintindihan nyo. Wala na po akong ibang paraan, natatakot po ako para sa aking biyenan at sa buong pamilya ko. Nagtinginan sila at pagkatapos ay isinaksak ng isang batang pulis ang ESV sa computer. Naging tahimik ang buong silid. Sa screen, lumabas ang imahe ni Aling Nelia, ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mukha ay kulay abo habang ninunguya niya ang hilaw na karne. Ang tunog ng kanyang inunguya ay nagpatindig ng balahibo ko kahit na nakita ko na ito ng maraming beses. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbuntong hininga ang matandang pulis, ang bagay na ito ay kakaiba, ngunit alam mo, ang clip na ito ay hindi sapat para magbigay ng konklusyon. Baka may sakit siya sa pag-iisip o baka apektado lang siya ng pagkamatay ng asawa niya. Mabilis akong umiling, nakahihingal. Hindi lang po iyon. Nakita ko po na nilunok niya ang abo ng tatay ng asawa ko. Kung sakit lang po sa pag-isip, bakit siya aabot sa ganoong estado? Nagtinginan sila at ang matandang pulis ay naging seryoso. Sige, mag-alala ka, magpapadala kami ng mga tao para magmanman ng palihim, ngunit kailangan mong itago ito ng lubos, huwag hayaang malaman ng pamilya o ng mga kapitbahay, dahil kung kumalat ang tsismis, magiging masama ang epekto. Tumango ako ng mabilis at naramdaman ko na nag-aalala ako at gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa na nagdadala ng nakakakilabot na sikreto. Nang umuwi ako, malapit na ang umaga. Dahan-dahan akong pumasok, si Juan ay mahimbing pa rin na natutulog. Tiningnan ko ang aking asawa at ang aking puso ay puno ng pagsisisi. Kung malalaman niya na nagre-report ako sa pulis, baka magdusa siya ng husto. Ngunit wala na akong ibang paraan. Umupo ako sa tabi ng kama, tahimik na pinunasan ang aking luha, at sinabi sa sarili ko, Maya, kahit na ano pa ang mangyari, kailangan mong protektahan ang iyong pamilya. Kung pababayaan mo lang, lalamunin si nanay ng dilim. Sa sumunod na mga araw, ang kapaligiran sa bahay ay naging mas tense. Sa umaga, si Aling Nelia ay normal pa rin, at minsan ay nakikipag-usap pa sa akin ng mahina, pinapayuhan akong alagaan ang aking kalusugan, ngunit sa gabi siya ay nagiging ibang tao. Alam ko na may mga tao sa labas na nagmamanman, ngunit hindi pa rin ako nagiging pabaya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking kwarto, narinig ko ang tunog ng aso na tumatahol sa labas ng eskinita at ang tunog ng mga yabag at ang bulungan ay narinig. Sinilip ko ang bintana at nakita ko ang anino ng dalawang pulis na nakasuot ng pangkaraniwang damit na nakatago sa likod ng kawayan sa tabi ng bakod. Nagbuntong hininga ako at sa wakas ay pinansin nila ako. Bandang hating gabi, tama ang hinala ko, si Aling Nelia ay muling pumunta sa kusina. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng ref, ang tunog ng kutsilyo at chopping board, at pagkatapos ay ang nakakakilabot na tawa, na hindi tulad ng kanyang normal na boses. Mahigpit kong niyakap ang aking unan, ang aking puso ay kumakabog. Sa labas, tiyak na nakasaksi rin ang dalawang pulis. Kinaumagahan, nang nagpanggap akong nagwawalis sa labas, isang pulis ang dahan-dahang nagdaan, at dahan-dahang nagsalita na sapat na para marinig ko. Nakita namin kagabi. Kalma lang, maghahanap kami ng paraan para makialam. Tumango ako at naramdaman ko na gumaan ang pakiramdam ko, ngunit naguguluhan pa rin ako. Kung nakita nila ito, malinaw na hindi na ito isang simpleng problema ng pamilya, kundi isang nakakakilabot na katotohanan na hindi maaaring itago. Ngunit pagkatapos ay isang bagay ang nangyari na lalo lang nagparamdam sa akin ng takot. Nang gabing iyon, biglang umuwi ng maaga si Juan. Nang makita niyang pumunta ang kanyang ina sa likod ng bahay, sumunod siya ng may gulat. Nataranta ako at mabilis na tumakbo sa labas, ang aking puso ay parang gustong lumabas sa aking dibdib. Natakot ako na kung makita ni Juan ang eksenang iyon, hindi niya ito kakayanin. At tama, tumigil siya nang makita niya ang dugo sa lupa ngunit sa kabutihang palad. Sa sandaling iyon, hindi pa nakakagawa ng anumang bagay si Aling Nelia, mabilis kong hinila ang kamay ni Juan, Juan, baka lumabas lang si nanay para magpahangin. Maliwanag ang buwan ngayong gabi, baka naalala niya lang si tatay.
Tiningnan ako ni Juan ng may pagdududa, ngunit sa huli ay nagbuntong hininga at binaliwala ito. Alam kong nakatakas ako sa isang panganib, ngunit naintindihan ko rin na hindi ko siya maaaring itago magpakailanman. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Naisip ko ang mga mata ng aking ina na puno ng pighati, ang lumalaking pagdududa sa puso ng aking asawa, ang seryosong mga mata ng pulis, at naramdaman ko na nakulong ako sa pagitan ng tatlong panig, at hindi ko alam kung saan ako dapat sumandal. Kinaumagahan, tinawag ako sa istasyon ng pulis sa barangay. Ang matandang pulis ay nakaupo sa harap ko, ang kanyang boses ay malalim, "Maya, nakita namin ng malinaw kagabi, hindi lang siya kumakain ng hilaw na karne, kundi naghuhukay din siya sa lupa sa likod ng balon. At kumuha siya ng mga kakaibang buto, kailangan naming mag-imbestiga ng maigi, may posibilidad na may kaugnayan ito sa isang maseryosong kaso." Naging bato ako at ang buo kong katawan ay nanlamig. Kakaibang buto, ano ang ibig sabihin niyan? May nawawala ba sa paligid na hindi ko alam? Nang isipin ko iyan, ang dugo sa aking katawan ay nanlamig. Nagpatuloy ang pulis, "Makikipagtulungan kami ng palihim para maiwasan ang pagkalat ng balita. Ngunit kailangan mong makipagtulungan ng lubos, huwag kang maging pabaya at tandaan na huwag mong sasabihin sa iyong asawa." Tahimik akong tumango, ang aking puso ay kumirot. Alam ko na mula ngayon, hindi na ito isang simpleng sikreto ng pamilya. Ito ay naging isang nakakakilabot na spiral na kung gusto ko man o hindi, ako ay mahahatak. Nang gabing iyon, nang umuwi ako, tiningnan ko ang aking biyenan na nakaupo at nag-aalay ng rosaryo sa harap ng altar. Ang ilaw ng kandila ay nagpapatingkad sa kanyang mukha. Ang mukha na iyon ay minsan ay mabait, minsan ay misteryoso. Nakatayo ako ng matagal at may isang bumabagabag na tanong sa aking isipan. Sa huli, kinokontrol ba ng masamang espiritu ang babaeng ito o siya mismo ang nagtatago ng isang masamang sikreto sa loob ng maraming taon? Kinaumagahan, habang nakaupo ako ng tulala sa beranda, isang pulis na nakasuot ng pangkaraniwang damit ang dahan-dahang dumaan at sumenyas. Naintindihan ko agad, mabilis akong nagpanggap na kinuha ang tray ng gulay para hugasan sa balon at dumaan ako sa maliit na daan papunta sa likod ng barangay. Doon, naghihintay ang matandang pulis kanina, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may pag-aalala. Binaba niya ang kanyang boses, "Maya, kailangan mong maging handa. Nakakuha kami ng report na sa loob ng ilang taon, may ilang nawawala sa barangay, lahat sila ay matatanda na nag-iisa at walang pamilya. Sinusuri namin at nagdududa kami na may kaugnayan ito sa bahay niyo." Naging bato ako at ang aking mga binti ay nanlambot, ang tray ng gulay sa aking kamay ay nahulog sa lupa, ang aking boses ay nanginginig. "Diyos ko, hindi kaya ang nanay ko." Sumenyas ang pulis. Hindi pa kami nagbibigay ng konklusyon, ngunit ang nakita namin sa loob ng ilang gabi ay kaduda-duda. Kailangan namin ang iyong tulong para makahanap ng mas maraming ebidensya. Kalma ka lang, huwag mong ilalantad. Umupo ako sa damo, ang aking puso ay kumakabog, nawawala at ngayon ay may kaugnayan sa aking biyenan. Ang ideyang iyon ay sapat na para paikutin ang aking isipan, at ang aking tiyan ay magulo. Naawa ako sa kanya, ngunit sa parehong pagkakataon ay natakot ako. Kung totoo ito, ang katotohanan ay masyadong nakakakilabot. Nang umuwi ako, nakita ko si Juan na nag-aayos ng bubong. Tiningnan niya ako at mumiti, "Pumapayat ka kamakailan, nag-iisip ka ba ng kung ano-ano? Hayaan mo na lang ang problema ni nanay sa akin. Magpahinga ka ng mas marami para bumalik ang iyong lakas." Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Hindi niya alam at naniniwala pa rin siya na ang kanyang ina ay isang mabait at huwaran na babae. Pinigilan ko ang aking pagbuntong hininga, tahimik akong pumasok sa kusina. Sa sandaling iyon, gusto ko sanang maniwala tulad niya at isipin na ang lahat ay ilusyon. Ngunit wala na akong daan pabalik. Nang gabing iyon, nagpadala ang pulis ng 2 tao para magbantay ng palihim sa paligid ng bahay. Alam ko ito dahil nang lumabas ako sa bakuran, nakita ko ang kanilang mga mata na kumikinang mula sa dilim. Nanginginig ako, ngunit naramdaman ko rin na gumaan ang pakiramdam ko, ngunit sa aking puso ay magulo pa rin ako. Bandang hating gabi, ang ingay ay muling narinig mula sa kusina. Pigil ang hininga ko, dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako naglakas loob na lumapit tulad ng dati kundi tumayo ako sa malayo at tiningnan mula sa siwang ng pintuan. Nakaupo si Aling Nelia sa harap ng isang kakaibang hapagkainan na may hilaw na karne, sariwang pulang dugo at isang lumang panyo na may dumi.
Inangat niya ang panyo, bumulong siya sa pangalan ng isang tao at pagkatapos ay umiyak. Pagkatapos ay isinubo niya ang karne habang umiiyak ng malakas. Ang eksenang iyon ay sumakit sa akin. Malinaw na mayroon pa ring matino na bahagi sa kanya, at mayroon pa siyang kalungkutan at pagmamahal, ngunit ang ibang bahagi ay hinila ng dilim na naging dahilan para siya ay maging nakakatakot. Mahigpit kong hinawakan ang aking mga kamay, ang aking mga luha ay bumuhos. Kinaumagahan, nakipagkita sa akin ang pulis. Sinabi nila na kagabi ay may naitala silang sapat na ebidensya para palawakin ang investigasyon. Sinabi ng isang batang pulis, nakakuha kami ng balita na 3 taon na ang nakaraan, may isang matandang babae na nagngangalang Faye sa dulo ng barangay ang nawala din pagkatapos ng isang gabi. Ang kanyang bahay ay 100 metro lang ang layo sa bahay mo. Nang hanapin namin siya, walang bakas. Ngayon ay nagdududa kami. Huminto siya at hindi naglakas loob na tapusin ang sinasabi niya. Naintindihan ko ang natitirang bahagi at kumirot ang aking puso. Si Lola Faye, madalas siyang dumadalaw noon at binibigyan niya ako ng mga gulay kapag pumupunta ako sa palengke. Kung totoo na siya ay isa sa mga biktima, hindi ko na maiisip pa. Nang hapon, pumunta ako sa bahay ni Aling Liwayway para humiram ng kaunting gulay. Hinila niya ako papasok, ang kanyang boses ay bumulong, "Maya, nakita mo na ba? Sinasabi ko na sayo." Mula nang mawala si Tatay Lauro, ang nanay mo ay lalong naging kakaiba. Ang balon sa likod ng bahay ay matagal nang may masamang reputasyon na may masamang espiritu, kailangan mong linawin ito, baka mamatay ang buong pamilya mo. Nanginginig ako sa narinig ko, ngunit naramdaman ko rin na may punto siya. Ang balon ay matagal nang abandonado, ngunit walang naglakas loob na takpan ito. Siguro mayroong mas nakakakilabot na sikreto na tinatago nito. Nang gabing iyon, ginamit ko ang lahat ng aking lakas ng loob na sabihin kay Juan ang totoo. Sinabi ko, "Juan, nag-aalala ako kamakailan. May kakaiba sa nanay mo. Natatakot ako na baka nasa panganib siya. Naniniwala ka ba sa akin?" Tiningnan ako ni Juan, ang kanyang mga mata ay may inis. "Nagsisimula ka na naman, huwag kang makinig sa mga chismis. Mabait si nanay, naglaan siya ng buong buhay niya sa pagiging vegetarian, ayaw ko nang makarinig ng mga walang kabuluhan na bagay." Natigilan ako at ang aking mga luha ay bumuhos. Gusto kong ilabas ang Efesyo at ipakita sa kanya, ngunit naalala ko ang sinabi ng pulis, hindi pa ito ang tamang oras, kaya nanahimik lang ako at umiyak. Nang makita ito ni Juan, nalito siya, at dahan-dahang hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay, "Huwag na lang, dalhin na lang natin si nanay sa ospital bukas. Tutulungan siya ng doktor." Mahigpit kong kinagat ang aking labi, at hindi ako naglakas loob na magsalita pa. Sa aking puso, ang takot at kalungkutan ay lumalaki. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa tabi ng bintana at tiningnan ang lumang balon. Ang bagong buwan ay nakasabit, ang pilak na ilaw ay tumama sa bakuran na nagpapatingkad sa mga lumang bahid ng dugo. Nakita ko ang isang pamilyar na anino, si Aling Nelia. Dahan-dahan siyang naglakad, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay may dalang isang bag na tela. Nanginginig akong balak na sumunod sa kanya, ngunit huminto ako nang makita ko ang 2 pulis na palihim na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Nanatili akong tahimik at tiningnan ko siya. Pumunta siya sa tabi ng balon, inilagay ang bag na tela sa lupa, bumulong siya at pagkatapos ay ibinaba ito. Ang tunog ng tiplop ay umalingaw-ngaw sa gabi at nakakakilabot. Mahigpit kong hinawakan ang aking dibdib, ang aking mga luha ay bumuhos. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lahat ay lumala na. Kinaumagahan, nakipagkita sa akin ang pulis at sinabi nila na magsisimula na silang maghukay sa lumang balon. Ang aking puso ay kumakabog at nag-utal ako. Paano po kung may tao po talaga doon? Nagbuntong hininga ang pulis, "Kailangan nating linawin, ngunit kailangan mong maging handa. Ang katotohanan ito ay maaaring magdulot ng matinding pagkabigla sa buong barangay." Yumuko ako at naramdaman ko na parang babagsak ako. Alam ko na mula ngayon wala na akong daan pabalik. Nang hapong iyon, habang nakaupo ako sa harap ng altar ni Tatay Lauro, tinitingnan ang kanyang larawan, dahan-dahan akong bumulong, "Tatay, sana po itulungan niyo ako, bigyan niyo po ako ng gabay. Ayaw kong masira ang pamilyang ito, ngunit ang katotohanan ay masyadong masakit." Ang kandila ay kumikinang, at ang usok ng insenso ay lumipad na parang isang malabong sagot. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata at nanalangin, ngunit sa kaibuturan ng aking puso,
alam kong ang gabing ito ay magiging simula ng isang mas nakakakilabot na trahedya. Kinaumagahan, ang langit ay kakaibang madilim, ang mga ulap ay kulay abo na parang nagbabalita ng masamang kapalaran. Nakaupo ako sa kusina, ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinuhugasan ang bawat tangkay ng gulay, habang ang aking puso ay hindi mapakali. Sa labas ng gate, ang ilang pulis na nakasuot ng pangkaraniwang damit ay dahan-dahang pumasok at pumunta sa likod ng bahay. Hindi sila nagsalita ng marami, tumango lang sila sa akin at mabilis na nag-usap-usap. Alam ko na ang sandaling iyon na hinihintay at kinatatakutan ko ay dumating na. Ang paghukay sa lumang balon. Sumunod ako sa kanila papunta sa bakuran, ang aking mga paa ay parang walang pakiramdam. Ang balon ay tahimik na nakaupo sa sulok ng bakuran, at ang mga damo ay tumubo sa paligid ng bunganga. Mula nang magkaroon kami ng bagong water tank, walang gumagamit nito, ngunit walang naglakas loob na takpan ito. Dahil sa barangay, sinasabi na ito ay isang madilim na lugar na may masamang espiritu. Ngayon, nang tignan ko ito, naramdaman ko ang lamig na lumalabas mula sa ilalim ng balon na dumaloy hanggang sa aking mga buto. Ang mga pulis ay naghanda ng mga gamit, flashlight, bakal na stick, lubid. Ang isa sa kanila ay dahan-dahang nagsalita, "Maya, bumalik ka sa bahay. Hayaan mo na lang kami," ngunit ang aking mga paa ay parang nakadikit sa lupa. Hindi ako makaalis. Gusto kong malaman ang katotohanan kahit na masakit. Nagsimula silang tanggalin ang takip na kahoy ng balon. Ang mabahong amoy ay umalingaw-ngaw na nagpilit sa akin na takpan ang aking ilong. Kumirot ang aking tiyan. Isang pulis ang nag-flashlight sa loob, ang ilaw ay tumama sa malalim na dilim. Ang tunog ng tubig ay umalingaw-ngaw. Pagkatapos ay ibinaba nila ang isang tao sa balon gamit ang lubid. Ang buong grupo ay nanatiling tahimik. Mahigpit kong hinawakan ang aking dibdib, naramdaman ko na ang aking puso ay sasabog. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa ilalim ng balon. May buto ng tao. Naging bato ako, at ang buo kong katawan ay nanginginig, ang aking mga tainga ay umalingaw-ngaw, ang aking mga mata ay malabo, at bumagsak ako. Kung hindi lang ako nasalo ng isang pulis, baka nahimatay na ako sa sandaling iyon. Ang aking hininga ay naging mabilis, at ang aking mga luha ay bumuhos ng walang kontrol. Ayaw kong maniwala, ngunit narinig ko ito, at nakita ko ito, ang katotohanan ito ay masyadong malupit. Ang pulis sa ilalim ng balon ay patuloy na nag-uulat, ang kanyang boses ay nanginginig. Marami. Mga piraso ng buto, basag na damit, hindi lang isang tao. Naging tahimik ang kapaligiran, ang tanging naririnig ay ang tunog ng hangin na humihilik sa kawayan at ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Nanginginig akong tumingin sa bunganga ng balon, naramdaman ko na parang mayroong 10 hindi nakikitang mata ang nakatingin sa akin, puno ng galit at kalungkutan. Inabot sila ng halos 1 oras para dalhin ang bawat maliit na sako na may lamang piraso ng buto at lumang damit mula sa ilalim ng balon. Sa bawat paghila ng isang sako, nanginginig ang buo kong katawan, at ang aking mga luha ay bumuhos. Nakita ko sa loob nito ang isang kupas na brown na sweater, na pag-aari ni Lola Faye, ang matandang babae sa dulo ng barangay na nawala 3 taon na ang nakaraan. Sumakit ang aking puso. Ang mga alaala ng mabait na matandang babae na nagbibigay sa akin ng gulay noon ay bumalik. Umiyak ako ng malakas, at mahigpit kong tinakpan ang aking bibig para hindi sumigaw. Nagbuntong hininga ang isang pulis, dahan-dahan niyang sinabi, hindi na ito isang simpleng problema ng pamilya kundi isang seryosong kaso ng krimen. Kailangan naming gumawa ng report at i-report ito sa bayan. Nang marinig ko yon, natigilan ako. Kaso ng krimen, ibig sabihin ba nito ay maaaring ituring na kriminal ang biyenan ko? Umupo ako sa lupa at hinawakan ang aking ulo. Sa aking puso, natatakot ako at naawa. Alam ko na sa umaga, si Aling Nelia ay matino, mabait, ngunit sa gabi, hindi na siya ang sarili niya. Kung ang mga buto na iyon ay may kaugnayan sa kanya, ang kanyang buhay ay tuluyan ng gumuho. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa bahay. Ano ang ginagawa ninyo? Lumingon ako at nakita ko si Aling Nelia na tumatakbo sa labas, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumula. Tumakbo siya at niyakap ang isang sako ng buto, umiiyak siya ng baliw. Ibalik niyo sa akin, huwag niyo silang gagalawin, mananatili sila sa akin, hindi sila alis. Ang eksenang iyon ay nagpatigil sa akin. Ang ilang pulis ay tumakbo para pigilan siya, ngunit lumaban siya, ang kanyang hindi inaasahang lakas ay nagpahirap sa kanila na kontrolin siya.
Tiningnan ko siya, ang aking puso ay nabasag, malinaw na siya ay nagdurusa, nagpupumiglas, at hindi na makontrol ang sarili niya. Sumigaw ako habang umiiyak. Nanay, sabihin po ninyo sa akin, bakit nangyayari ito? Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga namumulang mata ay puno ng luha. Sa sandaling iyon, nakita ko ang matino na tingin ng mabait na ina noon. Maya, ayaw ko, hindi ko rin alam kung bakit. Mula nang mawala ang tatay mo, mayroon akong naririnig na boses na nagtutulak sa akin. Nanay, sinusunod ko lang ito. Matapos sabihin yon, bumagsak siya at nawalan ng malay. Tumakbo ako para saluhin siya, ang aking lalamunan ay nakahihingal. Mabilis siyang dinala ng mga pulis sa loob ng bahay, at sabay silang sinabi sa akin, kailangan mong maging handa, pansamantala naming kukunin ang matandang babae para sa psychological evaluation, at palalawakin namin ang investigasyon. Mahigpit kong niyakap ang aking biyanan, umiiyak ng malakas. Hindi po sinasadya ng nanay ko, hindi po siya masamang tao, may isang bagay po na kumokontrol sa kanya, maniwala po kayo sa akin. Ngunit nagbuntong hininga lang sila at hindi nagsalita pa. Naintindihan ko na mula ngayon, ang lahat ay lampas na sa aking kontrol. Ang balita tungkol sa paghukay ng pulis sa Lumang Balon ay mabilis na kumalat sa buong barangay. Sa hapon lang, may ilang tao na nagtipon sa labas ng aming gate. Ang bulungan ay malakas. Sinasabi ko na sa'yo, may kakaiba sa kanya. Naku po, sino ang mag-akala na ang isang taong naging vegetarian sa buong buhay niya ay magiging ganoon, siguro may masamang espiritu talaga. Ang pamilya na iyon ay nawalan na ng dangal. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Niyakap ko ang aking mukha at umiyak, hindi ako naglakas loob na lumabas. Si Juan ay tulala. Tiningnan niya ako, ang kanyang boses ay garalgal. Alam mo ba ang bagay na ito noon pa? Kinagat ko ang aking labi at dahan-dahang tumango. Sumigaw si Juan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo tinago sa akin? Umiyak ako ng malakas at niyakap siya. Kung sinabi ko, maniniwala ka ba? Natakot akong magdusa ka, natakot akong hindi mo kayanin ang katotohanan. Itinulak ako ni Juan at bumagsak siya sa upuan, dalawang kamay ang nakahawak sa kanyang ulo. Alam ko na mula sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay nabasag na. Nang gabing iyon, nag-isa akong umupo sa harap ng altar ni Tatay Lauro. Ang usok ng insenso ay lumipad at ang ilaw ng kandila ay kumikinang. Dahan-dahan akong bumulong. Tatay, sana po itulungan niyo ako, bigyan niyo po ako ng tamang daan. Ayaw kong masira ang pamilyang ito, ngunit ang katotohanan ay masyadong masakit. Kung talagang kinokontrol ng masamang espiritu si nanay, sana po'y iligtas niyo siya. Ang aking mga luha ay bumasa sa aking unan, at ang aking puso ay mabigat. Sa labas, ang tunog ng hangin ay humihilik sa kawayan, at ang tunog ng aso na tumatahol ay umalingaw-ngaw. Naramdaman ko na ang dilim ay hindi pa handang bumitaw at ang mga sikreto mula sa ilalim ng balon ay nagsisimula palang malantad. Kinaumagahan, pumunta sa bahay ang mga pulis sa barangay para basahin ang warrant of temporary detention para kay Aling Nelia at dalhin siya para sa psychological evaluation at investigasyon. Nanginginig akong hinawakan ang kanyang manggas at ang aking mga mata ay puno ng luha. Si Aling Nelia ay mukhang pagod na, ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang mukha ay payat. Hindi siya lumaban, at hindi rin siya sumigaw tulad ng dati, dahan-dahan lang siyang lumingon at tumingin sa akin at kay Juan, ang kanyang boses ay garalgal. Maya, Juan, patawarin niyo ako, hindi ko po sinasadya. Nang marinig ko ang sinabi niya, kumirot ang aking puso. Niyakap ko ang kanyang balikat at sumigaw. Nanay, alam ko po, naniniwala po ako sa inyo, hindi po niyo sinasadya, may isang bagay po na kumokontrol sa inyo. Sige na ni. Si Juan ay nakatayo sa tabi, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang kamay ay nakakuyom. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit ang kanyang boses ay nawawala, Nanay, hahanap po ako ng paraan para patunayan na inosente po kayo. Hindi po ako naniniwala na masamang tao po kayo. Dinadala siya ng mga pulis at si Juan at ako ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ang gate ay sarado, at sa bakuran, mayroong isang tahimik at mabigat na kapaligiran na parang pinipiga ang aking hininga. Umupo ako sa hagdan, ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy, at si Juan ay tahimik na pumasok sa kwarto, at walang sinabi. Nang hapon, ang balita ay mabilis na kumalat, at ang buong barangay ay magulo,
ang mga grupo ng tao ay nagtipon sa labas ng eskinita at nagbubulungan, ang mga mata ay puno ng pag-uusisa, ang mga bulungan ay humiwa sa aking puso. Sino ang mag-aakala na ang isang taong naging vegetarian sa loob ng ilang dekada ay hindi pala ordinaryong tao, siguro may masamang espiritu talaga. Ang pamilya na iyon ay nawalan na ng dangal. Nang marinig ko yon, dumugo ang aking puso. Ang mga kapitbahay na minsang pumuri sa aking biyenan bilang isang huwaran ng awa at kabaitan, ngayon ay nanunuya. Masakit para sa kanya, masakit para sa buong pamilya. Nang gabi, nag-iisa si Juan na nakaupo sa harap ng altar ng kanyang tatay, ang kanyang mga mata ay namumula. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat, ngunit tinulak niya ito, ang kanyang boses ay nakahihingal, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? At ngayon, ano pa ang magagawa natin? Umiyak ako ng malakas at bumagsak ako sa ahig. Sinabi ko, maniniwala ka ba? Maraming beses kong sinubukang sabihin, ngunit nakita kong buong-buo ang iyong tiwala sa nanay mo. Natakot akong magdusa ka. Hindi ko inakala na ang lahat ay magiging ganito kakakilabot. Nanatiling tahimik si Juan, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbuntong hininga siya, ang kanyang boses ay mapait. Kahit na ano pa, nanay ko pa rin siya, at hindi ako naniniwala na siya ay isang mamamatay tao. Hahanapin ko ang katotohanan. Matapos sabihin yon, tumayo siya at umalis sa bahay, iniwan akong mag-isa sa dilim. Sa sumunod na mga araw, si Juan ay patuloy na tumatakbo, hinahanap ang mga kamag-anak, at kahit na ang mga templo sa paligid para magtanong. Gusto niyang makahanap ng sagot, kinokontrol ba talaga ng masamang espiritu ang kanyang ina? Mayroon pa bang ibang sikreto sa likod ng mga baliw na kilos na yon? Tiningnan ko ang kanyang payat na katawan, ang kanyang mga mata ay pagod at ang aking puso ay kumirot. Naawa siya sa kanyang ina at nagagalit sa sarili niya na wala siyang magawa. Tungkol naman sa pulis, sinimulan nilang palawakin ang investigasyon. Tinawag ako para magbigay ng pahayag ng ilang beses. Sa bawat pagkakataon na nakaupo ako sa harap ng lamesa, naramdaman ko na parang nagtataksil ako sa aking biyenan. Isinalaysay ko ang lahat ng nakita ko. Mula sa mga gabi na kumakain siya ng hilaw na karne hanggang sa eksena na nilulunok niya ang abo ni Tatay Lauro at ang bag ng buto sa likod ng bakuran. Matapos magsalaysay, umiiyak ako at ang aking puso ay puno ng sakit. Isang araw, nang matapos ang pagbibigay ng pahayag, tinawag ako ng matandang pulis, ang kanyang boses ay malalim. Maya, nag-invite kami ng isang psychologist para mag-evaluate. Ang matandang babae ay may signs ng psychological disorder, ngunit hindi ito sapat para ipaliwanag ang lahat ng kanyang mga kilos. Lalo na, patuloy niyang binabanggit ang isang boses sa kanyang ulo na nagtutulak sa kanya. Narinig mo na ba siya na nagsalita tungkol dito? Naging bato ako, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Tama, narinig ko siyang bumulong na may isang bagay na pumipilit sa kanya. Mabilis akong tumango, ang aking boses ay nanginginig. Opo, sinabi po ng biyenan ko na sa tuwing gumagabi, may isang boses na nagtutulak sa kanya at nag-uutos sa kanya. Kumulot ang noo ng pulis, kaya kailangan naming alamin pa. Baka may kaugnayan ito sa mga spiritual na bagay, ngunit maaari rin na may isang tao na sinasadya siyang apektuhan. Napansin mo ba kung may sinumang malapit sa kanya o madalas na bumibisita sa bahay? Nag-isip ako ng matagal, bukod sa akin, kay Juan, at sa ilang kapitbahay, tanging si Tito Ben, ang kapatid ni Tatay Lauro, ang madalas na dumalaw. Naalala ko ang matalim na mga mata, ang pilit ng ngiti nang tumingin siya sa akin kanina, at bigla akong nanginginig. Ngunit hindi ako naglakas loob na sabihin ng diretsyo, nag-utal lang ako. Mayroon po si Tito Ben, minsan po siyang dumadalaw, ngunit hindi po ako sigurado. Tumango ang pulis at nagsulat, ang kanyang mga mata ay may kaunting pagdududa. Nang umuwi ako, isinalaysay ko ang bagay na ito kay Aling Liwayway. Kumulot ang kanyang noo, binaba niya ang kanyang boses, si Tito Ben. Ignan, kakaiba din siya. Mula nang mawala si Tatay Lauro, madalas na siyang bumibisita. Minsan, narinig ko siya na nakikipag-usap kay Aling Nelia sa bakuran, at ang kanyang boses ay kakaiba, parang nagha-hypnotize. Nang marinig ko yon, nanlamig ang aking likod. Hindi kaya ang boses sa ulo ng aking biyenan ay hindi mula sa masamang espiritu kundi mula sa isang taong buhay na gumagamit ng isang uri ng taktika para kontrolin siya. Nang gabi niyon, hindi ako nakatulog. Patuloy akong nag-iisip tungkol sa mga mata ni Tito Ben na parehong madilim at matalino.
Naalala ko rin ang mga pagkakataon na pumunta siya sa bahay, at laging lilingon sa paligid na parang naghahanap ng isang bagay. Habang nag-isip ako, lalo akong natakot. Kung totoo na may kaugnayan siya, ang lahat ng nangyari sa aking biyenan ay bahagi lang ng isang masamang plano. Kinaumagahan, umuwi si Juan pagkatapos ng isang mahabang biyahe. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang mukha ay pagod. Pumunta ako sa isang monghe sa templo sa bundok. Sinabi niya na hindi masamang tao si nanay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay ginugulo ng masamang espiritu. Ang masamang espiritu na ito ay hindi natural, kailangan may taong gumawa ng isang bagay para mangyari ito. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay, at sinabi sa kanya ang aking pagdududa tungkol kay Tito Ben na natiling tahimik si Juan ng matagal at pagkatapos ay bigla siyang tumayo. Imposible, siya ang kapatid ni tatay, paano niya ito magagawa? Ngunit ang kanyang mga mata ay may pagdududa. Alam ko na nagsisimula na siyang mag-alinlangan. Nang araw na yon, bigla ring dumalaw ang pulis. May dala silang bagong balita, natuklasan nila sa mga buto na hinukay sa balon na may mga hiwa na mukhang ginawa ng kutsilyo, hindi tulad ng ginawa ng mga ligaw na hayop. Nagdududa sila na may kamay ng tao, at siguro ay isang taong pamilyar sa lugar. Nang marinig ko yon, kumirot ang aking puso. Kamay ng tao eh. Ibig sabihin, may taong sinasadya itong ginawa at ang biyenan ko ay ginamit lang sa kanyang pagiging baliw. Nang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng altar ni Tatay Lauro, dahan-dahan akong bumulong, "Tatay, sana po itulungan niyo ako para malaman ang katotohanan." Naniniwala po ako na hindi masamang tao si nanay, sigurado pong may ibang tao sa likod nito. Sana po ibigyan niyo ako ng lakas para ilantad ang taong iyon. Ang usok ng insenso ay umakyat at ang ilaw ng kandila ay kumikinang. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang may isang mainit na hangin na dumaloy sa aking balikat, bumulong sa aking isipan, "Anak, maging matatag, lalabas ang katotohanan." Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga mata ay puno ng luha. Alam ko na ang daan sa harap ay puno ng pagsubok, ngunit hindi ako maaaring huminto. Ang katotohanan tungkol sa boses na iyon ay dahan-dahang lumalantad, at maaari nitong ilantad ang isang mas nakakakilabot na sikreto kaysa sa lahat ng naisip ko. Mula ng opisyal na sinabi ng pulis na nagdududa sila kay Tito Ben, ang aking puso ay laging magulo. Bawat hakbang sa bahay na ito, bawat hininga ay parang mas mabigat. Natatakot ako at sabay na naghihintay. Natatakot ako dahil kung totoo na si Tito Ben ang nasa likod ng lahat, ito ay isang katotohanan na masyadong malupit para sa aking pamilya. Ngunit naghihintay ako dahil tanging kapag inilantad ang kanyang tunay na mukha, maabsuelto ang aking biyenan at makakalabas siya sa masamang sitwasyon na ito. Isang hapon, tinawag ako ng mga pulis sa barangay para mag-usap ng pribado. Ang matandang pulis na direktang nakikipag-ugnayan sa akin ay dahan-dahang nagsalita, "Maya, palihim kaming nagmamanman. At tama, ang taong madalas na bumibisita sa inyong bahay bukod sa iyo, sa iyong asawa, at sa ilang kapitbahay, ay si Tito Ben. Nagdududa kami na maaaring may kaugnayan siya." Nang marinig ko yon, kumirot ang aking puso, at ang aking puso ay kumakabog. Naisip ko agad si Juan, buong-buo ang tiwala niya sa kanyang tito, dahil kapatid siya ng kanyang tatay. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon, matatanggap ba niya ang katotohanan ito? Nagpatuloy ang pulis, ngunit wala pa kaming sapat na ebidensya. "Kailangan mong maging maingat, huwag na huwag mong ilalantad, hahanap kami ng paraan para ilantad siya." Tumango ako at naramdaman ko na ako ay masaya at nag-aalala. Nang gabi, umuwi si Juan pagkatapos ng isang buong araw na paghahanap. Umupo siya sa upuan, ang kanyang mukha ay pagod ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Dahan-dahan akong nagbuhos ng tubig para sa kanya, at nagtanong, "May nahanap ka ba?" Dahan-dahan siyang tumango. Muling sinabi sa akin ng monghe sa templo na hindi masamang tao si nanay. Sinabi niya na may isang tao na nagtanim ng masamang espiritu sa nanay para siya ay maging biktima. Ngunit hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Dahil si Tito Ben ay isang taong iginagalang ko mula pa noong bata pa ako. Nang marinig ko yon, nanginginig ang aking puso. Alam ko na nagsisimula na siyang magduda, kahit na hindi pa niya ito inaamin. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang kamay, bumulong ako, naniniwala ako kay nanay at naniniwala ako na mahahanap mo ang katotohanan. Ngunit kung mayroong tao talaga sa likod nito, kailangan nating maging matatag at harapin ito. Nanatiling tahimik si Juan at mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay.
Ang kanyang mga mata ay namumula at may pagtatalo. Kinaumagahan, muling bumisita si Tito Ben nang pumasok siya sa bakuran. Agad siyang nagtanong, "Kumusta na ang nanay mo? May balita na ba?" Ang kanyang boses ay normal, ngunit ang kanyang mga mata ay kakaiba. Tiningnan niya ako na parang nag-uusisa. Nakita ko na namatay sa kaba si Juan, ngunit pilit siyang sumagot. Na-admit po si nanay sa ospital sa bayan, wala pa pong balita. Tumango si Tito Ben, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot. Umupo siya, uminom ng tsaa at pagkatapos ay bigla siyang ngumiti. Ang patay na ay patay na. Bakit pa kailangang hukayin para lang magdulot ng mas maraming problema? Mayroong mga bagay na hindi dapat malaman ng malinaw. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo ko. Tumingin ako kay Juan, at nakita kong natigilan siya, ang kanyang dalawang kamay ay nakakuyom, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado, sumagot lang siya, "Paano mo nasabi yan?" Kailangan pa ring linawin, dapat malaman ng pamilya ng mga nawawala. Ang mga mata ni Tito Ben ay may inis, ngunit mabilis niyang tinago ito sa isang pilit ng ngiti. Pagkatapos siyang umalis, nanatiling tahimik si Juan ng matagal at pagkatapos ay nagbuntong hininga siya. Lumingon siya sa akin, "Nagduda ka ba kay Tito Ben?" Nagulat ako ngunit sinubukan kong manatiling kalmado. Ayaw kong isipin mo na nagdadala ako ng gulo. Dahan-dahan ko lang sinabi, "Hindi ko po kayang magbigay ng konklusyon," ngunit napansin ko na kakaiba si Tito Ben kamakailan. Sa tuwing binabanggit ang tungkol sa mga nawawala, ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng isang taong walang kinalaman. Hinawakan ni Juan ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay nakahihingal, "Ayaw kong maniwala, Maya. Si Tito ay kapatid ng nanay ko, mula noong bata pa ako, itinuring niya akong anak. Kung totoo na siya ang nasa likod nito, sino pa ang magiging sandalan ko?" Niyakap ko siya, ang aking mga luha ay bumuhos. Naintindihan ko ang kanyang sakit at naintindihan ko na hindi ko siya maaaring palitan para dalhin ang pasaning ito. Kailangan niyang harapin ang katotohanan ito ng mag-isa. Sa sumunod na mga araw, mas mahigpit na nagmanman ang pulis. Isang gabi, bigla kong nakita si Tito Ben na palihim na bumalik sa likod ng bahay. Nagulat ako, mabilis akong tumakbo sa labas ngunit nawala na siya sa maliit na eskinita. Ang aking puso ay mabilis na tumibok at may masama akong kutob. Agad kong ni-report sa pulis. Tumango lang sila at sinabi sa akin na kalma lang, na alam na nila. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Patuloy kong iniisip ang mga salita ni Tito Ben, mayroong mga bagay na hindi dapat malaman ng malinaw, na parang isang babala. Natakot ako na baka nagdududa siya na ako at ang pulis ay nagmamanman. Kinaumagahan, umuwi si Juan na may mabigat na mukha. Sinabi niya na pumunta siya sa templo para mag-alay ng insenso at nakita niya ulit ang monghe. Sinabi ng monghe na may isang tao sa kanilang angkan na ginamit ang kalungkutan ng nanay niya at nagtanim ng masamang ideya sa kanyang ulo kaya siya ay kontrolado. Hindi binanggit ng monghe ang pangalan, ngunit alam niya na may isang tao lang na tugma sa paglalarawan. Tiningnan ko siya ng malalim at dahan-dahan kong nagtanong, "Naniwala ka ba?" Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ang kanyang mga luha ay dumaloy. Kung totoo na si Tito Ben ang may gawa, nanay ko lang ang naging biktima, ngunit hindi ko alam kung kakayanin ko ang katotohanan iyon. Niyakap ko siya, bumulong ako, "Juan, minsan ang pinakamasakit na bagay ay ang malaman na ang taong malapit sa iyo ang nagtaksil, ngunit kailangan nating maging matatag para kay nanay, kay tatay, at sa mga nawala." Yumuko si Juan sa aking balikat, umiyak siya na parang isang bata. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ganito kahina. Nang gabing iyon, nakipagkita sa akin ang pulis. Sinabi nila na mayroon silang bagong ebidensya. Sa balon, bukod sa mga buto, mayroon ding ilang piraso ng damit ng lalaki, na may tuyong dugo at mga hiwa ng kutsilyo na tuwid. Nagduda sila na ang gumawa nito ay hindi lang isang beses na gumawa ng krimen, kundi may plano sa loob ng maraming taon. At ang pinakamalaking suspect ay si Tito Ben. Nanginginig ako, at nanlamig ang bukong katawan. Kung totoo ito, sa loob ng maraming taon, namuhay kami sa tabi ng isang walang puso na tao nang hindi namin alam. Nang umuwi ako, tahimik akong tumayo sa harap ng altar ni Tatay Lauro, ang ilaw ng kandila ay kumikinang, ang usok ng insenso ay malabo. Dahan-dahan akong bumulong, "Tatay, sana po'y tulungan niyo ako at si Juan. Malapit na po kami sa katotohanan, ngunit ang katotohanan ito ay masyadong masakit. Sana po'y bigyan niyo kami ng mas maraming lakas." Sa aking puso, ang paniniwala ko ay nagiging mas malinaw.
Si Aling Nelia ay hindi ang kriminal kundi ang biktima na ginamit ng isang tao at ang taong iyon ay nagiging mas malinaw. Simula ng opisyal na sinabi ng pulis na nagdududa sila kay Tito Ben, ang aking puso ay laging magulo. Bawat hakbang sa bahay na ito, bawat hininga ay parang mas mabigat. Natatakot ako at sabay na naghihintay. Natatakot ako dahil kung totoo na si Tito Ben ang nasa likod ng lahat, ito ay isang katotohanan na masyadong malupit para sa aking pamilya. Ngunit naghihintay ako dahil tanging kapag inilantad ang kanyang tunay na mukha, maabsuelto ang aking biyenan at makakalabas siya sa masamang sitwasyon na ito. Isang hapon, tinawag ako ng mga pulis sa barangay at dahan-dahan nilang sinabi, "Maya, napag-usapan namin, maglalatag kami ng isang bitag para tingnan ang reaksyon ni Ben, ngunit ikaw at ang iyong asawa ay kailangang manatiling kalmado. Huwag na huwag niyong ilalantad." Tumango ako at naramdaman ko na nag-aalala ako. Nang umuwi ako, isinalaysay ko ito kay Juan. Nang marinig niya, nanatili siyang tahimik ng matagal at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay namumula. Kung totoo ito, si Tito ay parang pinatay niya si tatay at nanay sa pangalawang beses, ngunit kailangan kong harapin ito. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay, nakahihingal. Nandito ako sa tabi mo, kahit na ano pa ang katotohanan, magkasama pa rin tayo. Ang plano ng pulis ay nagsimula sa pagkalat ng balita na natagpuan nila sa balon ang isang piraso ng tela na may nakaburda na letrang G. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at ang mga tao sa barangay ay nag-uusap-usap, nag-aalangan. Alam ko na ito ay isang pain dahil sa katotohanan, hindi inilantad ng pulis ang ebidensyang iyon. Nang gabing iyon, tama ang hinala ko, lumitaw si Tito Ben sa labas ng aming gate, ang kanyang mukha ay tense. Pumasok siya at nagtanong, totoo ba na may nakita ang pulis na piraso ng tela na may letrang J? Nakita ko na natigilan si Juan at ang kanyang mga mata ay may pagdududa. Nagpanggap akong nagulat, saan niyo po narinig yan? Wala po kaming alam sa bagay na yan. Tiningnan ako ni Tito Ben, ang kanyang mga mata ay nag-usisa at pagkatapos ay pilit siyang ngumiti. Ah, chismis lang, ngunit Maya, may mga bagay na hindi dapat pakialaman ng husto ng pulis. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ang mga salitang iyon ay parang karayom na tumusok sa aking puso. Yumuko ako para itago ang aking panginginig. Si Juan ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang dalawang kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga ugat ay halata. Alam ko na pinipigilan niya ang kanyang sarili. Nang umalis si Tito Ben, lumabas si Juan sa beranda, kumuha ng malalim na hininga at pagkatapos ay yumuko sa aking balikat. Ang kanyang boses ay nakahihingal, Maya, natatakot ako na totoo ito. Niyakap ko siya, ang aking mga luha ay bumuhos. Ayaw kong magsalita pa dahil sa sandaling iyon, ang mga salita ay walang kabuluhan. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasya ang pulis na maglatag ng isang totoong bitag. Nagpadala sila ng mga tao para magmanman ng palihim sa paligid ng bahay, at gumawa sila ng isang peking eksena malapit sa balon na may isang bag ng tela na mukhang may bagong ebidensya. Gusto nilang tingnan kung sino ang magtatangkang lapitan at itapon ito. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog, ang aking puso ay mabilis na tumibok, at ang aking mga mata ay nakapako sa dilim sa labas ng bakuran. Si Juan ay nakaupo sa tabi ko, tahimik na hinawakan ang aking kamay. Kaming dalawa ay kinakabahan, at ang aming hininga ay nakahihingal. Bandang hating gabi, ang tunog ng aso na tumatahol ay narinig. Nanginginig ako, ang aking puso ay parang huminto. Mula sa siwang ng pintuan, nakita ko ang isang pamilyar na anino na palihim na lumalabas sa bakuran. Ang malabong ilaw ng buwan ay tumama sa kanya, sapat na para makilala ko na siya si Tito Ben. Palihim siyang naglakad papunta sa bag ng tela na inilagay ng pulis. Tumingin siya sa paligid at pagkatapos ay yumuko para kunin ito. Agad-agad, ang ilang anino mula sa apat na panig ay tumakbo sa kanya, ang mga flashlight ay sumikat, at ang mga boses ay sumigaw, "Tumigil ka, pulis ito." Nataranta si Tito Ben at balak siyang tumakbo ngunit napigilan siya agad. Nagpupumiglas siya, sumisigaw, "Ano ang ginagawa ninyo?" "Naglalakad lang ako, wala akong kasalanan." Ngunit ang kanyang mga mata na puno ng takot ay nagbunyag sa lahat. Nakatayo ako sa loob ng bahay, nasaksihan ko ang eksenang iyon at nanginginig ako na muntik nang bumagsak. Si Juan ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay puti. Dinala ng pulis si Tito Ben sa istasyon. Bago siya dalhin, lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nanginginig ako at kumirot ang aking puso. Alam ko na ang labanan na ito ay hindi pa tapos.
Kinaumagahan, tinawag ako at si Juan para magbigay ng pahayag. Sinabi nila na sa panahon ng interogasyon, patuloy na nagdeni si Tito Ben, ngunit marami siyang sinabing magkasalungat. Naniniwala sila na may direkta siyang kaugnayan sa mga pagkawala. Nang marinig ito ni Juan, yumuko siya sa lamesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umupo ako sa tabi niya at mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay, nakahihingal, Juan, kailangan mong maging matatag, kung nagkasala si Tito, kailangan niyang panagutan ito, at si Nanay, kailangan niya ang iyong tulong para maabsuelto. Tumingala siya, ang kanyang mga luha ay dumaloy. Alam ko ngunit masakit ang aking puso, Maya. Ang pamilya ay naging masama. Niyakap ko siya at sabay kaming umiyak. Alam ko na nawalan siya ng tatay, at ngayon ay haharapin niya ang panganib na mawalan din ng tiwala sa kanyang tiyuhin. Ang sakit na yon ay hindi mailarawan. Nang gabing iyon, nang umuwi ako, tahimik akong umupo sa harap ng altar ni Tatay Lauro, ang ilaw ng kandila ay kumikinang, ang usok ng insenso ay makapal. Dahan-dahan akong bumulong, Tatay, ang katotohanan ay malapit na, ngunit si Juan ay nagdudusa. Sana po'y bigyan niyo siya ng mas maraming lakas at sana po'y tulungan niyo si Nanay na makatakas sa sitwasyong ito. Sa labas, ang hangin sa gabi ay humihilik sa kawayan, parang may nagdadalamhati. Nanginginig ako ngunit ang aking puso ay naging mas determinado. Alam ko na ang araw na lalabas ang katotohanan ay malapit na. Sa gabi bago malantad ang katotohanan, halos hindi ako nakatulog. Sa aking isipan, ang mga mata ni Tito Ben na puno ng galit nang pigilan siya ng pulis ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ang isang lalaki na madalas na pumupunta sa bahay namin para uminom ng tsaa at magtanong-tanong na tinawag akong pamangkin ay lumalabas na parang isang masamang multo. Natatakot ako ngunit sa parehong pagkakataon ay sumasakit ang aking puso. Dahil naintindihan ko na para kay Juan, ito ay parang isang kutsilyo na muling tumusok sa kanyang puso. Kinaumagahan, opisyal na tinawag ng mga pulis sa bayan si Juan at ako. Ang hangin sa interrogation room ay makapal, ang amoy ng sigarilyo, ang amoy ng pawis at ang tensyon ay nagpahirap sa akin na huminga. Si Tito Ben ay nakaupo sa upuan sa harap ko, ang kanyang mga kamay ay nakaposas, ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay matigas pa rin. Nanatili siyang tahimik kahit nasunod-sunod ang mga tanong ng investigador. Si Juan ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang kamay ay nakakuyom hanggang sa dumugo, ngunit ang kanyang mga mata ay magulo, puno ng galit at awa. Pagkatapos ng matagal na sandali, inilagay ng investigador ang isang file sa lamesa, ang kanyang boses ay matigas, Ben, hinukay namin ang balon at nakahanap kami ng maraming piraso ng buto ng tao, na may mga hiwa ng kutsilyo. Nakuha rin namin ang ilang gamit sa bahay mo, at ang mga bakas ay tugma, madedeni mo pa ba? Bahagyang nanginginig si Tito Ben ngunit pilit siyang ngumiti. Naglalahad lang kayo ng kwento, bumisita lang ako sa aking hipag, naawa ako sa kanya na nawalan ng asawa kaya sinamahan ko lang siya. Wala akong ginawa. Ang investigador ay tumingin sa kanyang mga mata at pagkatapos ay sumenyas. Ang isa pang pulis ay agad na binuksan ang computer at ipinakita ang video na nirecord ng gabi, nang palihim na pumunta si Tito Ben sa bakuran para itapon ang bag ng tela. Ang imahe ay malinaw. Naging puti ang mukha ni Tito Ben at ang kanyang pawis ay bumuhos. Biglang sumigaw si Juan, ang kanyang boses ay nawala. Bakit mo ginawa yon? Kapatid ka ni tatay, paano mo nagawa yan? Yumuko si Tito Ben, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawa siya ng malakas, ang kanyang boses ay nakahihingal na parang nagtago siya ng lahat ng iyon sa loob ng maraming taon. Gusto ninyong malaman ang katotohanan? Sige, sasabihin ko. Ang silid ay naging tahimik. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sa buong buhay ni Kuya Lauro, lagi siyang iginagalang. Ang aming mga magulang ay siya lang ang minahal, ibinigay sa kanya ang lahat ng lupa, ang bahay, at ako ay walang-wala. Namuhay ako sa isang mababang uri ng buhay, nagtatrabaho lang para sa sahod, lagi akong itinuturing na isang anino. Sa tingin niyo, hindi ako nagalit? Nanlamig ang buo kong katawan at mahigpit kong niyakap si Juan. Nagpatuloy si Tito Ben, ang kanyang boses ay lalong naging galit. Pinlano ko ito sa loob ng maraming taon. Nang makita ko na vegetarian si ate, alam kong iyon ang kahinaan niya. Naghanap ako ng paraan para magtanim ng mga bulong sa kanyang ulo. Sa umaga, nagpapanggap akong mabait, nag-aalala,
ngunit sa gabi, palihim akong naglalagay ng mga gamot at mabahong bagay sa kanyang pagkain na nagpatulala sa kanya. Sa bawat araw, naniniwala siya na may masamang espiritu na pumipilit sa kanya. At siya mismo ang gumawa ng lahat ng aking pinlano. Nakahihingal ako at ang buo kong katawan ay nanginginig. Kaya pala, ang lahat ng mga boses na nagtutulak sa ulo ng aking biyenan ay ang masamang plano niya. Ang investigador ay nagsalita ng malakas, paano ang mga nawawala sa barangay? Tumawa si Tito Ben, matatanda na sila, at nag-iisa, walang naghahanap sa kanila. Hinikayat ko sila at pinatay, ngunit ako ay matalino, hinayaan kong si ate ang magdala ng lahat ng kasalanan. Ang mga tao ay nakita siya na lumalabas sa gabi at kumakain ng hilaw na karne, lahat sila ay naniniwala na siya ay baliw. At ako, ligtas ako sa labas. Nang marinig ito, hindi na nakayanan ni Juan. Tumakbo siya, sumisigaw, walang hiya ka. Ikaw ay dugo at laman, kapatid ka ni tatay, paano mo nagawa iyan sa nanay ko? Mabilis na pinigilan ng pulis si Juan. Niyakap ko siya, ang aking mga luha ay bumuhos, at ang buong silid ay puno ng galit at sakit. Sa huli, nagbuntong hininga si Tito Ben, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ginawa ko ang lahat dahil sa galit, ngunit ngayon ay tapos na, dalhin niyo ako kahit saan. Bumagsak siya sa upuan, tahimik, ang buong silid ay naging tahimik. Nang hapon, pinayagan kaming umuwi. Sa daan, nanatiling tahimik si Juan, ang kanyang mukha ay parang wala sa sarili. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang aking boses ay nakahihingal, Juan, kailangan mong maging matatag, walang kasalanan si nanay, ang lahat ay dahil kay Tito Ben. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang boses ay garalgal. Alam ko ngunit ang sakit na ito ay dadalhin ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng ilang araw, opisyal na inilabas ng pulis ang resulta ng investigasyon. Si Tito Ben ang mastermind sa likod ng maraming pagkawala. Ginamit niya ang kahinaan at ang pagiging mapaniwalain ni Aling Nelia para itago ang kanyang krimen. Naabsuelto ang aking biyenan, ngunit kailangan pa rin siyang magpagamot dahil ang sugat sa kanyang kaluluwa ay napakalalim na. Nang dinala siya ng pulis sa bahay, tahimik siyang nakaupo, ang kanyang mga mata ay malabo na parang nawalan siya ng kalahati ng kanyang memorya. Inalalayan ko siya at ang aking mga luha ay muling bumuhos. Umupo si Juan sa tabi ng kanyang nanay, mahigpit na hinawakan ang kanyang payat na kamay, ang kanyang boses ay nanginginig. Nanay, naniniwala po ako sa inyo, wala po kayong kasalanan, mula ngayon, aalagaan ko na po kayo. Tiningnan siya ni Aling Nelia, ang kanyang mga labi ay nanginginig, dahan-dahan siyang tumawag, Juan. Ang dalawang salitang iyon ay sapat na para umiyak kami ni Juan. Mula noon, tumigil na ang mga tsismis sa barangay, ngunit ang mga tingin ng awa ay naroon pa rin. Alam ko na ang sugat na ito ay hindi kailanman maghihilom ng lubos, ngunit sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Nang huling gabi, umupo ako sa harap ng altar ni Tatay Lauro, nag-alay ako ng insenso, ang usok ng insenso ay lumipad, at sa aking puso ay bumulong ako, Tatay, lumabas na po ang katotohanan. Naabsuelto si nanay kahit na masakit, sana po itulungan niyo ang pamilya ko na malagpasan ang sakit na ito, para makahanap si nanay ng kapayapaan sa kanyang natitirang buhay. Sa labas, ang hangin ay dahan-dahang humihip, ang bagong buwan ay maliwanag. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, at sa aking puso ay mayroong paniniwala. Kahit na ang dilim ay bumabalot, sa huli ay mananalo pa rin ang liwanag ng hustisya. At si Juan at ako ay magkasama na magpapatuloy, susubukan naming ayusin ang aming pamilya kahit na ang daan ay puno pa rin ng luha.